Tingnan ko dito. Po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Ang daily devotion po ito ay nanggagaling sa lugarin ng DFC, Taiwan, Hualien City po. At ako nga po pala si Brother Jason, isang manggagawa po dito sa lugarin ng Hualien. At salamat po sa buhay ng bawat isa na naglaan ng oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Isang mabuting bagay po na umaga pa lang ay tayo po ay nag-aaral na ng salita ng Panginoon at purihin ng Panginoon sa umagang ito. Tayo nga po ay sumandaling pumikit bilang panimula ng ating gawain. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Diyos naming Ama, kami po ay Diyos naming Ama, kami po ay humihingi ng inyong pagsama sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong magamit ninyo, makapaghayag ng inyong salita, Panginoon. Lord, kayo po ang siyang mangusap, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat isa. Ano man po ang inyong gagawin, Panginoon, ay malaya kayong sambitin lahat ng mga salita ninyo na nais ng aming buhay, Panginoon. Lord, ako po na inyong gagamitin sa umagang ito ay bigyan nyo ng karunungan, Panginoon, kalakasan, Panginoon, at gabay na maihayag ang inyong salita. Gawin nyo lamang po akong daluyan, tulay ng inyong mga salita, Panginoon. Kayo pa rin ang siyang mangusap sa umagang ito, Panginoon. Holy Spirit, welcome you in this place, Panginoon. Kayo ang siyang manguna, kayo ang siyang mangusap, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buong araw na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yun po. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At kung kayo po ay may banal na kasulatan, kayo nga po ay makipagbukasan sa akin sa aklat ng Galatia 6, verse 1 to 2. Yun po, sinasabi po diyan, kung nasumpungan na po ng bawat isa ay, ang sinasabi po diyan sa Galatia 6, verse 1 to 2, mga kapatid, kung may nagkasalaman sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Salamat sa Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa umagang ito na tayo ay magtulungan sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa atin ay kung sino man ang nakaka-experience ng
mga pagsubok, ng mga panghihina, dala ng ating mga kasalanan, ay tulungan natin. Yun ang nais ng Panginoon sa umagang ito, at magtulungan tayo, magpalakasan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ay may kakayahan po tayo na magbigay ng payo sa mga anak na nangangailangan. Tayo po na nasakop na ng banal na Espiritu, ay may kakayahan po tayo na magpagaan or di kaya magbigay ng word of encouragement sa mga anak niya na nawawala sa kanya. At ano nga po pala yung dapat nating gawin upang kung tayo po bilang isang Kristiyano na nakagagawa ng kasalanan, ay paano po natin mapanunumbalik yung ating tawag doon, yung galak natin sa Panginoon. Ano po dapat pa yung ating gawin upang manahan sa atin yung banal na Espiritu, upang sa ganon ay tayo ay makapagbigay din ng encouragement sa iba na hindi nakakakilala sa Panginoon. At yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Mga dapat gawin upang manahan sa atin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon, at ito po yung unang dapat nating gawin upang manahan ng banal na Espiritu sa atin, ay ang magkameron tayo ng walk in Spirit. Tayo po ay lumakad sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa atin. At ang sinasabi po dyan sa Galatia 5:16-18, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu, para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magagawa ang gusto niyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Salamat sa Panginoon, at ito po ang nais ng Panginoon. Lakaran natin kung ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga utos, na hindi maging kabigatan sa atin ang mga kapahayagan, ang mga ipinagagawa sa atin sa buhay natin ng Panginoon, dahil hindi po tayo bibigyan ng pagsubok, ng mga kabigatan ng Panginoon kung hindi po tayo bibigyan ng gabay, bibigyan ng knowledge sa kung ano man yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon. At yun po, ang sabi nga diyan sa 16, kaya mamuhay kayo ng nais ayon sa nais ng banal na Espiritu, para hindi nyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Yun po, na kung ano man yung nililid sa atin ng banal na Espiritu, ay ito po ay nasa tama. Ito po ay nasa tamang landasin po tayo. Hindi po tayo ilalagay na kung saan tayo patutunguin ay ikapapahamak natin. Bagkos ay ang banal na Espiritu, kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa kung anong nais gawin sa ating buhay, ay ayun po ang siyang masunod. Dahil tayo po ay nasa ating flesh pa, nasa katawan pa po natin, na kung ano yung napakahina po ng ating katawan kung titingnan po natin. Ngunit kung nasa sa atin na yung banal na Espiritu, ay nalalaman na po natin kung ano yung tama at mali. At kung tayo ay nagnanasa na mas kilalanin pa ang Panginoon sa ating buhay, ay hindi natin mapagbibigyan kung ano yung ninanasa ng ating laman, sapagkat napakahina po ng ating katawan kung tayo po ay
hindi tayo makikipag-ugnayan sa banal na espiritu at hindi natin lalabanan kung ano man yung ninanasan ng ating laman, ay wala pong mangyayari. Mahuhulog at mahuhulog laang din po tayo sa kasalanan na bitag sa atin ng kaaway. Kaya tayo po ay magbabad sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay laging sumiksik sa anuman ang sinasabi ng salita niya, dahil yung salita niya ang siyang magbibigay sa atin ng magandang direksyon sa ating buhay. Amen po ba? Na ang sabi po dyan sa 17, sapagkat ang ninanasan ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. Tunay na magkaaway na mortal ang dalawang ito. Hindi po siya pwedeng pagsamahin sa ating katawan. Kung yun nga pong gasolina at saka apoy na kapag pinagsama ay talagang, pag pinagsama po ang gasolina at apoy ay talagang magliliyab po ito. Katulad lang din po yan nung halimbawa kung ano yung inilagay natin sa ating sarili, sa ating katawan. Na halimbawa kung mamuhay tayo sa ating kasalanan, ay hindi po ito yung kagustuhan ng banal na espiritu na nais pumasok sa ating kaloob-looban. Ang nais po ng Panginoon ay manahan sa ating puso, dahil ang puso natin ay ang kanyang templo. Nais po ng Panginoon na maging malinis tayo. Hindi po tayo dapat yung basta na lang naging Kristiyano, nakakilala ka ngunit gumagawa ka pa din ng mga kasalanan na hindi naman dapat, dahil ito po ay kalulungkot ng banal na espiritu na mayroon tayo sa ating buhay. At ang gusto po ng Panginoon ay maging pure po tayo sa harapan niya. Hindi po yung palaylo-laylo po, hindi po yung pabagsak-bagsak. Ayaw po ng Panginoon yon, dahil ito po ay wala ding kabuluhan. Kung gumagawa ka po ng kabutihan sa iba na patuloy ka naman na gumagawa ng iyong mga kasalanan, ay wala din po itong kabuluhan sa Panginoon. At ang sabi diyan sa palagi nating lingapin na na ipaubaya natin ang buhay natin sa gabay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lagi nating nasain sa ating buhay na ang Panginoon ang siyang manguna, ang Panginoon ang siyang laging gumawa sa ating buhay, dahil wala tayong magagawa kung wala siya. Wala yung banal na espiritu na nananahan sa atin. At salamat sa Panginoon na lagi tayong magsumiksik sa presensya ng Panginoon. Yun po yung gusto ng Panginoon, na hindi po tayo talaga ilalagay ng Panginoon sa kung ano man, kung wala tayong purpose dito sa mundo. At sa pangalawa po na dapat gawin upang manahan sa atin ang Holy Spirit ay ang pray in a spirit. Na lagi tayong manalangin na kasama ang banal na espiritu. Piliin palagi natin na maging banal kagaya ng Panginoon, dahil banal ang tumawag sa atin. At yan po ay makikita sa Efeso 6:18. Sinasabi po diyan ay manalangin kayo sa lahat ng oras. Sa tulong ng banal na espiritu, ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ayan po yung utos ng Panginoon, na bago tayo sumabak sa gyera ng buhay natin dito sa mundo, ay tayo ay laging manalangin. Dahil nakapaligid sa atin yung mga kaaway, nakapaligid yung mga tukso. Ang sinasabi po diyan, manalangin kayo ng buong patid, walang espasyo ang kaaway dapat sa ating buhay, dahil kung tayo ay puno ng pananalangin sa Panginoon na kasama ang banal na espiritu, ay hindi po tayo magagapi ng kaaway na nakapaligid sa atin, dahil ang kaaway po parang lang yan, sinasabi po sa kanyang salita na
parang isang leon na nag-aabang ng konting butas sa ating buhay na handang lumapa sa atin. Kung tayo ay hindi nagsusumiksik at hindi tayo laging nananalangin sa Panginoon, tayo ay mabilis niyang magagapi. Mabilis tayong magagapi ng kaaway kung tayo ay hindi laging nananalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At salamat sa Panginoon dahil tinuruan niya tayo kung paano tayo mananalangin sa Kanya. Tinuruan niya tayo na lumapit sa pamamagitan ng panalangin sa Kanya dahil ito po yung unang kasangkapan natin. Ito po yung unang magiging shield natin sa kaaway, ang panalangin. Dahil kung ano man yung ating mga ipinapanalangin, yung katatagan, yung karunungan na inihiling natin sa Panginoon ay ang siyang mangyayari dahil tayo ay pinoprotektahan na ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi diyan sa ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipinalangin, na ang sabi, kung ano man yung nais ninyo na mangyari ay yun ang mangyayari dahil ang sabi ng Panginoon na huwag tayong magpabaya at patuloy tayong manalangin dahil yun nga po na nakapaligid sa atin yung mga kaaway at kung tayo ay magpapabaya sa ating prayer life sa Panginoon ay tayo ay magagapi ng kaaway. Kaya ang nais po ng Panginoon ay lagi tayong magsumiksik, lagi tayong manalangin sa Kanya. Kung sa gayon ay tayo po ay hindi malalapa ng kaaway. Salamat sa Panginoon dahil po kung tayo ay hindi babad sa Kanyang presensya at hindi tayo taimtim na nananalangin sa Kanya ay wala, tayo po ay babagsak laang din sa kaaway at isa pong malaking gabay ito at protection sa ating pamumuhay dito sa mundo dahil ang mundo ay puno ng kasamaan. Pinapakita na niya na literal sa atin kung ano man yung nais ng kaaway sa ating buhay. Ang kaaway gusto ng kaaway na maisama tayo doon sa Kanyang kaharian. Ngunit ang gusto din ng Panginoon ay maisama tayo doon sa langit na bayan. At yun po yung piliin natin, ang makasama at mapabilang doon sa langit na bayan, sa kaharian ng Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon na binibigyan niya na tayo ng instruction na lagi tayong manalangin. Manalangin na kasama ang banal na Espiritu. At salamat din po sa buhay ng bawat isa dahil itong ginagawa po nating ito na devotion tuwing umaga ay talagang isang malaking suntok na po ito sa kaaway dahil tayo po ay nagpapakababad, nagpapabibigay ng oras sa Panginoon dahil ito po ay gawain ng Panginoon, hindi po tayo magagapi ng kaaway. Dahil sa umaga pala ay babad na tayo sa salita niya. Wala na pong puwang ang kaaway sa mga buhay natin dahil tayo ay nagpapakababad na sa salita ng Panginoon. At sa pangatlo po, ito po yung huli nating puntos na dapat gawin upang manahan sa atin ang Holy Spirit ay be filled with the Spirit. Tayo po ay magpapuno sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Tayo po ay magpapuno sa kung ano man yung nais ng banal na Espiritu. Lagi tayong magpakapuspos sa pamamagitan. Paano po ba tayo magpapakapuspos? Lagi tayong magpa-revive sa Panginoon. Hindi po ito nangyayari tuwing sa malalaking gatherings lang. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoon ay doon po mangyayari yung revival na sinasabi ng Panginoon na kahit po kayong dalawa lang ng Panginoon ang magkita or magdaupang palad po ay yun po yung
yun po yung nangyayaring revival sa ating buhay. Kung patuloy po tayong lalapit sa Kanya, na handa po tayong magpalinis sa Panginoon, na handa po nating isuko ang lahat sa Panginoon, ay tayo po ay gagabayan ng banal na Espiritu. Ito po yung sinasabing filled with the Holy Spirit, na tayo po ay puno ng banal na Espiritu. At kung tayo po ay puno ng banal na Espiritu, ay talagang magagawa natin kung ano yung nais ng Panginoon. Na hindi maging kabigatan sa atin yung mga ipagagawa sa atin, na bibigyan tayo ng pagsubok, pero sa hulit-huli talagang katagumpayan po yung mararanasan natin. Hindi po natin maiisip na kabigatan ito, dahil ibinigay sa atin to ng Panginoon, dahil alam ng Panginoon na may purpose po talaga kung bakit tayo binigyan ng mga pagsubok na iyon. At yun nga po, ang sabi nga po doon sa Efesos 5:17 to 18, ang sabi po diyan, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan niyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Pinaalalahanan tayo ng Panginoon na lagi tayong humingi sa Kanya ng karunungan. Dahil binigyan niya na tayo ng hinihingi natin. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Gamitin natin ito kung paano natin nais na mapaluguran ang banal na Espiritu ay sa pamamagitan po ng paghahayag ng Kanyang salita. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng kakayahan na makapaghayag ng salita niya at karunungan na nanggagaling sa Kanya kung tayo po ay hindi babad sa Kanyang salita, ay wala lang din pong mangyayari, dahil ang gusto ng Panginoon, magpagamit tayo sa Kanya. Hindi tayo mag-stick lang po sa kung ano yung ginagawa natin. Mag-explore pa po tayo kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. At ang sinasabi po diyan, huwag kayong maglalasing dahil nakasisira ito sa maayos na pamumuhay. Ito po ay sasabihin ko pong literal na huwag tayong maglalasing ay common na po. Ang ibig sabihin po dito ay huwag kayong magpabaya, dahil kung ano man yung isinap sa pamuhay na natin dito sa mundo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay yun lang po ang ipagpatuloy natin, na lumalakad tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, ay tayo po ay gagabayan na ng Panginoon. Na sabi pa diyan na sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu, na every time na makikipag-connect tayo sa Panginoon, makikipag-usap tayo sa Panginoon, ay naririyan yung Kanyang pagpapadama ng pagyakap niya sa atin, na ano man yung mga kabigatan na nararamdaman natin ay pagagaanin ng Panginoon kung tayo ay totoong lumalapit sa Kanya. At salamat sa Panginoon dahil oras na hingi natin yung pagsama niya ay nararamdaman natin. Bilang tayo ay anak niya, pinadadama niya ng Panginoon na ating magulang, na yung pagmamahal na ibinibigay niya sa atin, yung pagyakap na ibinibigay niya sa atin, yung kagaanan na ibinibigay niya sa atin, na hindi genuine po yun, na genuine na pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, ibinigay ng Panginoon yung Kanyang buhay sa alang-alang sa atin, dahil tayo ay mahal niya. Dahil sa alang-alang sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, ay tayo ay naligtas. Kaya salamat sa Panginoon na talagang nasain natin na magpa-revive lagi sa Panginoon kung tayo man ay nanghihina, kung tayo man ay napupuno ng mga pagsubok,
na hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. Tayo po ay tumakbo sa Panginoon. Tayo po ay laging magsumiksik bilang magulang natin. Di ba? Pag magulang po natin, tayo po ay laging tumatakbo sa kanila upang magsabi sa kanila kung ano man yung ating mga kabigatan. Ganon din po ang gusto ng Panginoon. Kung ano man yung gusto, yung mga kabigatan, mga problema natin ay ilapit natin sa Panginoon, idulog natin sa Panginoon. Dahil bibigyan niya tayo ng kahinahunan, kapahingahan, kagaanan at sagot doon sa ating mga panalangin. At salamat sa Panginoon dahil tinuturuan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang nais lang din po talaga ng Panginoon na kung ano yung ating nasimulan na pagkakilala sa Kanya ay mas pag-ibayuhin pa po natin yung at palalimin pa natin kung ano man yung nais ng Panginoon sa atin. Na malapit na po tayo sa last days. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng mga paalala kung paano talaga ang mamuhay bilang isang Kristiyano. At ito po yung nais ng Panginoon na gawin natin upang hindi mawala sa atin, upang manahan sa atin yung banal na Espiritu. At salamat sa Panginoon dahil sa umaga pa lang ay napupuno na tayo ng kanyang salita. At yun po, kung dapat nating gawin na lagi nating nasain na manahan sa atin ang banal na Espiritu ay yun nga po, lagi tayong magbabad sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong manalangin ng taimtim sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu at lagi tayong magpa-revive sa banal na Espiritu kung tayo man ay nanghihina, kung tayo man ay dumadaan sa pagsubok ng buhay ay ito po ay sa kaayunan lamang din ng Panginoon. Kung tayo po ay may karunungan na nanggagaling sa Panginoon, malalaman po natin ang katugunan niya sa pamamagitan ng kanyang salita. At purihin po ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay manalangin sa Panginoon sa pangwakas nating pananalangin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil laging mabiyaya ang Panginoon. Dahil laging tumutugon ang Panginoon sa kanyang mga anak na nangangailangan. At salamat sa Panginoon dahil sa karunungan na ibinibigay niya sa atin, sa gabay na ibinibigay niya sa atin sa ating pamumuhay dito sa mundo. Na tunay nga po na ang Panginoon ang siyang laging manguna at nasain lagi po namin na kami po ay laging magbabad sa inyong presensya. Lord, maraming salamat din po na paalalahanan nyo kami palagi. Salamat din po, Panginoon, sa paghahayag ng inyong mga salita na sana po, Panginoon, ay naitanim po ito sa aming puso at magagamit po namin ito sa pamumuhay namin dito sa mundo. Na salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, na lagi kayong naririyan, Panginoon, na handang gumabay, na handang yumakap sa amin sa kabila ng aming nagagawang kasalanan ay lagi nyo kaming natatanggap pa rin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat po sa inyong pag-ibig, Panginoon, na inialay nyo sa aming buhay, Panginoon. At Lord, salamat din po sa buhay ng bawat isa na naririto sa online Bible study pong ito, Panginoon, na kayo po ang siyang laging mangusap sa amin. Magbigay po kayo lagi ng kapahayagan, Panginoon, na ikatatama ng aming buhay, na ikawawasto po ng aming pamumuhay dito sa mundo, na lagi po naming isipin, na lagi namin kayong kasama, Panginoon. Maraming salamat din po na binibigyan niyo po kami ng karunungan, ng kaunawaan, Panginoon,
Maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa masaganang biyaya na ibinibigay niyo sa amin. Ito pong buhay na ito ay sapat na ibigay niyo na binibigay niyo sa amin, at ang magiging kapalit na lamang po nito ay yung paglingkuran kayo, yung papurihan kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na lagi po kayong nagpapaalala sa amin na kung ano yung mga dapat gawin, dahil ito po ay sa ikabubuti laang din po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama. Salamat, Panginoon, sa palaging pagpaparamdam na naririyan lamang po kayo sa amin. At handa po kaming laging sumunod, Panginoon, sa kung ano man yung inililid nyo sa aming buhay. Maraming salamat po. Dakilain kayo, purihin kayo, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At salamat po sa buhay ng bawat isa. Tapos na po ang ating gawain. At to God be the glory po.